Alam mo ba na may mga OFW na kumikita ng malaki every month pero after 10 years, halos wala pa ring tunay na financial freedom? Kasi karamihan sa atin, focus lang sa pagtaas ng income. Overtime, extra shifts, bagong kontrata, pero hindi natin napapansin na yung pera natin para sa bills at lifestyle. Ang totoo, hindi income ang nagbibigay ng freedom. Assets ang nagbibigay ng freedom, yung may bagay na kumikita para sa'yo kahit hindi ka nagtatrabaho. Parang ganito lang yan. Kung ikaw lang ang nagtatrabaho para sa pera, isa lang ang worker mo. Pero kung may asset kita na, parang nagkaroon ka na maraming workers that's working for you. Hindi ako financial expert, referral agent lang ako. Pero kung gusto mong malaman kung anong assets ang pwedeng i-explore, pwede kitang i-connect sa mga professionals or developers na makakapag-explain ng options mo. Oh, hello there. Come here, sweetie. Aw, you want pets? Okay, here you go. You're such a good kitty. Napansin mo ba, maraming Filipino breadwinners ang sobrang sipag magtrabaho para sa pamilya pero sila mismo walang sariling asset? Every month, may padala. Tuition ng kapatid, bills sa bahay, gamot ng parents. At kahit gusto mo mag-ipon o bumili ng asset, laging nauna ang responsibilidad. At habang tumatagal, nagiging cycle siya. Ikaw ang provider ng pamilya pero walang asset na nagbibigay ng security para sa'yo. Parang ikaw yung haligi ng bahay. Referral agent lang ako. Pero kung gusto mong malaman paano nagsisimula mag-build ng assets kahit breadwinner ka, pero wala kang sariling pundasyon. Kapag napagod ang haligi, buong bahay ang affected. Hindi ako financial expert. Pwede kitang i-connect sa professionals or developers na makakapag-explain ng options mo pa. Medyo controversial ito pero minsan savers ang talang nalulugi. Maraming OFW ang sobrang sipag mag-ipon. Every month may tinatabi sa bank account, feeling safe kasi lumalaki yung number. Pero habang nakapark lang yung pera sa savings, tumataas naman ang presyo ng bahay, lupa at properties. Halimbawa may OFW na nag-ipon ng 2Ms in 5 years. Akala niya ready na siya bumili ng property. Pero yung townhouse na 3M noon, naging 5M na ngayon. Parang tumatakbo ka sa treadmill, gumagalaw ka pero hindi ka talaga umaabante. Hindi ibig sabihin masama mag-ipon. Pero minsan, kailangan din matutunan kung paano pinagtatrabaho ang pera. Hindi ako financial expert. Referral agent lang ako. Pero kung gusto mong malaman anong assets ang in-explore ng ibang buyers, I can connect you sa professionals or developers for options. Ito ang hindi sinasabi sa maraming OFW, sipag lang minsan hindi sapat para makabili ng property. Kasi kahit gaano ka kasipag magtrabaho abroad, kung lahat ng income mo napupunta sa gastos at padala, walang asset na nabubuo na pwedeng magtrabaho para sa'yo. May dalawang OFW na parehong kumikita ng 1 monthly. Yung isa, nag-ipon lang sa bank. Yung isa kumuha ng property na hinuhulugan habang tumataas ang value. After 5 years, yung saver may pera pa rin pero yung buyer may asset na. Parang nagtanim ka ng pera sa lupa. Yung isa binhi, yung isa nakaimbak lang sa kahon. Hindi ito financial advice, referral agent lang ako. Pero kung gusto mo makita kung paano ginagawa ng ibang buyers, pwede kitang connect sa professionals or developers na makakapag-explain ng options. You can support the lab by clicking the subscribe button, like, and share to grow our lab community. You can follow Bahay Lab on Facebook, Instagram, and TikTok. Your support is much appreciated. Have you noticed that many professionals today are no longer just buying homes? They're buying lifestyle? After years of city traffic and noise, people are looking for places where weekends actually feel like a reset. That's why some buyers now think differently. If they're buying property anyway, why not choose something they can actually enjoy living in? It's the difference between owning a place you only sleep in and owning a place that feels like a mini vacation every time you arrive. Not a financial expert, I'm only a referral agent. But if you want to explore some lifestyle communities that other buyers are looking into, I can connect you with professionals or developers who can explain the options. Following this page will make this content to keep coming. Comment down below. Okay, starting my notes for the podcast. I hear cats playing. Where are they? It's so cute. Experiment tayo, dalawang buyer, parehong 6M budget. Buyer A kumuha ng small city condo. Buyer B kumuha ng lifestyle property na pwedeng gamitin ting weekend. After 5 years, parehong may zest. Pero yung isa ginagamit lang pang tulog, yung isa parang mini vacation destination. Parang difference ng parking space versus garden. Tourism areas sa Pilipinas historically recover faster because of travel demand. Takeaway, hindi to advice, experiment lang ng Bahay Lab. Now let's move on. Ito ang dahilan kung bakit maraming OFW nag-iipon muna ng matagal. Pero maraming developers ngayon na may staggered payment options. Sa Philippine law, condo ownership is protected by the Condominium Act RA 4726. May buyers na nagsisimula sa monthly amortization habang ginagawa pa ang property. Parang nagbabayad ka ng membership habang binubuo pa ang club. Hindi ito sales talk, education lang.